Naniniwala ang isang geopolitical analyst na posibleng makaapekto sa diplomatic relations ng Pilipinas at China ang paghuli sa isang Chinese national kasama ang dalawang iba pa na umano'y espiya ng China sa bansa. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. First thing that they should have done, the government, is hire a third party or independent expert to check all the devices para medyo objective naman ang dating mo. At hindi ka nagmumukhang gumagawa ng issue para lang may makuha ka panlaban sa China. Kasi in the Philippines right now, we're hyping up xenophobia, at of course the current administration has not a good walang magandang relasyon sa China. Iyan ang suhestyon ng geopolitical analyst na si Professor Ana Malinдог-Uy patungkol sa pagkakaaresto ng umano'y espiya ng China dito sa Pilipinas na kinabibilangan ng isang Chinese national at dalawang Pinoy. Ani Malinдог-Uy, hindi maiiwasan na magkakaroon ng pagdududa ang publiko sa naturang usapin, lalo't hindi nga maganda ang trato ng kasalukuyang administrasyon sa China. Sa kabilang banda, naniniwala ang geopolitical analyst na nagkakaroon ng mga irregularidad sa ginawang paghuli sa umano'y Chinese spy na si Yang Qingdeng. Ang problema pa dito sa kaso, how they handled it, is the case against Deng is being sensationalized in media. Trial by publicity, walang due process. At ang pinakamahirap dito is yung denial of consular access that violates international agreements, particularly the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. Nakasaad sa Article 36 ng Vienna Convention on Consular Relations in 1963 na ang isang banyaga na nakadetain sa ibang bansa ay may karapatang makipag-usap sa mga konsulado nito para sa legal at diplomatic support. Kaya naman, Ani Malinдог-Uy, itong denial na to of consular access to Deng represent a breach of this obligation by the Philippine government under Marcos Jr. presidency. I don't have anything against trying to respond to this kind of issues in the country. Pero how you handle it is very important. Samantala, dahil sa mga isyong ito ay ikinababahala ni Malinдог-Uy ang magiging epekto nito sa diplomatic relations ng China at Pilipinas. Yun nga ang ina-expect ko kasi it's a golden anniversary between the two countries' diplomatic relation na dapat ang mga ganitong issue hindi siya dapat hinahype or sinisensationalize. And this is being handled in a way na maganda, nasa tama at nasa proseso at may due process. Kasi pag hindi mo ginawang mabuti ito, it impacts really the diplomatic relation na ngayon pa, na 50th anniversary, na supposedly we should be doing something to celebrate the 50th anniversary of the diplomatic relation. Pero it seems that the government doesn't care na if 50th siya o hindi. Kasi parang wala naman silang balak. At ngayon, lalo pang hina-hype up itong gitgitan ng dalawang bansa dyan sa South China Sea na area. Nito lang nakaraang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinalaang Chinese spy sa Filipino-Chinese community leader Teresita Angsi. Iginit nito na hindi daw spy ang kanya asawa at dapat na itong mapalaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.